na sa Qatar ang mga missile ng Iran. Punteriyan nila ang mga base militar ng Amerika. Pero ang nayanig ay ang mga residente, pati na ang mga OFW doon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagliwanag ang kalangitan sa Qatar nang umulan ng missile mula sa Iran. Pero sa ere pa lang, naharang na ito ng militar. Sa lakas ng mga pagsabog, nagkagulo sa isang shopping mall sa lungsod ng Doha. Pati ang mga nasa labas, nagtakbuhan nang makita ang mga missile. Wala naman nasaktan sa pag-atake dahil ang pinuntiryan ng Iran ay ang base militar ng Amerika sa Doha na Al Udeid Air Base. Ito ang main regional military hub ng Amerika sa Middle East. Sagot yan sa naunang pagpapasabog ng Amerika sa 3 nuclear sites ng Iran. Pero giit ni US President Donald Trump, weak o mahina ang pag-atake ng Iran. Nagbigay rin daw ng notice ang Iran sa Amerika at Qatar bago ang ginawang pag-atake kaya walang nasaktan. Samantala, kinundina ng Qatar's of Foreign Affairs ang pag-atake. Giit nila, karapatan nila ang bumuelta alinsunod sa international law. Pansamantala namang sinara ang Qatar airspace dahil dyan. Dahil nga nadamay na ang Qatar, may higit 200,000 Pilipino ang apektado. Na, Lumin, ay dumadaan na dito sa amin. Tutaas ng bubong namin. Ay, naglalabanan na. Kwento ng OFW at permanent resident ng Qatar na si Daryl Lagos, tila lumilindol ng umulan ng missile. Everybody was already aware that medyo may tension na rin. Nanginig yung pinto ng bahay, yung paligid. And yung experience ko was like parang may malakas na mga sound na tumutunog. Noong una parang fireworks, but yung parang pakiramdam yung pag may naririnig tayo. But nakita ko bakit gumagalaw yung paligid o parang nagvo-vibrate. So doon ko naisip parang na ano ba to? Ito na ba 'yon? Halos 3 oras daw tumagal ang pagpapakawala ng missile. Tumingin din kami sa labas after na may mga debris na nahuhulog or parang may mga sparkles, ganun ba? Yung para may sumabog sa ere. Noong una, it was parang nakakapanik kasi narinig namin yung ibang kapitbahay namin or yung ibang na parang hindi rin alam gagawin kasi first time. Matapos ang airstrike, muli raw tumahimik ang paligid pero nananatiling naka-alerto ang lahat. Yun, nagdadasal na lang din na sana it doesn't escalate at mag-de-escalate siya. Para po sa mga pamilya namin sa Pilipinas, we are okay. We are safe. 31 Pilipino naman ang stranded matapos isara ang paliparan sa Qatar. Ligtas na sila at kasalukuyang hinihintay ang flight rescheduling. Nananawagan naman ang Embahada ng Pilipinas sa Qatar na maging alerto sa mga nangyayari. Tuloy pa rin ang repatriation ng mga Pilipino mula sa Middle East. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.